Welcome sa Hindi Masyadong Late After Service Fellowship. Episode 35. Yay! Episode. Wow. Almost rapid ng anniversary. Till when pa kaya? Magandang hapon po sa atin 50th lahat. episode? Halfway Okay, sa... so kakatapos lang po ng aming worship service at ng aming lunch time. Ngayon po ay minsan pa pag ninilay-nilayan namin, pag-aaralan po namin ang lumipas po na worship service. Pero bago po yun, sige po, Sister Len, ilid mo po yung ating prayer. Okay, tayo po'y manalangin. Naming nasa langit makapangyarihan sa lahat. Salamat Lord sa pagkakataon na ito na pinag-isa mo kami, Sir God, upang pag-aralan pa ng husto man yung mga salita. We pray, Panginoon, na ang aming matanggap, Lord, ay tunay na galing sa inyo at galing mula sa inyong katotohanan. Gabayan niyo kami, Panginoon, ng iyong banal na spirito upang matanggap at may sa buhay, Lord, ng mga iyong mga salita. At inaangkin namin, Panginoon, Ama, ang katagumpayan ng gawain ito. Gayon din, Panginoon, Ama, ang aming mga nakikinig. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? Sino po mag-share? Sinong Nakatoka. mag-share mula umpisa hanggang sa matapos? Ang si brother dyan nung nakatoka today. Ako ba? O yun, mukhang determined si Brother Jan. Si Brother Jan na lang daw. Kaya Brother Jan, umpisa mo na. Okay, so to start it off, doon muna tayo kay Pastor Jong. So, Wala yun. punta tayo sa pinaka-main verse. So, 2 Corinthians chapter 13, verse 1 up to 4. Saan ko na nampa? Ito ang ikatlo na ako'y paririyan sa inyo. Sa pipig ng dalawang saksi o ng tatlo ay pagpapagtibayin ang bawat salita. Sinabi ko na ng una at muling aking ipinagpapauna, gayang nang ako'y naharap ng ikalawa, gayon din ngayon na ako'y wala sa harapan. Sa mga nagkasala ng una at sa mga iba pa, na kung ako'y pumariyang muli ay hindi ko na patatawarin. Yamang nagsisihanap kayo ng isang katunayan na si Kristo ay nagsasalita sa akin na siya sa inyo ay hindi mahina, kundi sa inyo ay makapangyarihan. Sapagkat siya ay ipinako sa krus dahil sa kahinaan, ganyan nabubuhay siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat kami naman ay sa Kanya ay mahihina, ngunit kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos sa inyo. Na binanggit ko ba kanina that madaming mga Christians or sabihin na natin self-proclaimed na Christians. So although nag-ano daw sila, nagpe-pray sila daily, 3 times a day kasi every time na bago kumain, nagpe-pray naman sila. So by that, nasasabi lang they are Christians. So siguro naging guilty rin ako nito kasi noon parang ganun din yung naging view ko. So sa pagiging Christian, as long as na-include ko yung prayers ko every day with my food, masasabi ko na, ay, Christian ako kasi ginagawa ko tong bagay ito. Hindi na ito ginagawa ng mga ng mga non-believers eh. So para sa akin, parang sapat na yung role ko as a Christian na pag simpleng pray lang araw-araw, ay masasabi ko na yung sarili kong Christian, diba? Pero nakita natin sa verse dito is hinahanap ng Diyos is not the strong but the weaknesses, and through by our weaknesses doon natin mas nakakilala ang ating mga Kristo. Gaya nga, diba? Yung mga pupunta sa church, yung napag-usapan natin kaganina habang hindi pa nag-start. Ano ba yung napag-usapan natin kanina? Sa meeting, diba? May pinag-usapan tayo after that. So nagkaroon kami ng ng youth ministry meeting. So guys, kung di ko lang kung available next Sunday, kung free kayo, punta lang kayo guys. Next Sunday dito lang sa PHJC.
matutuloy man. Pero sa update na lang namin kayo. Anyways, napag-usapan. Saan ba ako? Yung... Ano nga saan ako? Ayun. Naligaw na. Ay, yung pinapag-usapan namin niya. Na di lahat ng pagkakataon or actually mas better nga kung pupunta ka sa church na may problema nga, diba? Rather than wala kang problema. Kasi ang meaning lang nun is kaya mong mag-stand up for yourself, so you don't need anything, diba? You don't need any assistance. But alam din naman natin na most of the times kapag may pinagdadaanan tayo, we usually go to the church or mas nagiging ginagawa natin self natin closer with God, diba? As much as possible, we try to connect with God. Isa lang sa nakita ko din dito is how do we manifest Christ, diba? Nakasulat doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 2. Nakasulat. At lahat ay nangabautismuan kay Moises sa alapaap at sa dagat. So, by this, we can manifest Christ. Kasi kung sa atin natin mabuti yung verse, diba? Ang binanggit ito is nangabautismuan. So, what does the baptism symbolize? Sa pagtuturo during these past few months, nalaman natin na the baptism is the part where na tinatanggap na natin yung Holy Spirit and that Christ is God, a living God. And dito na identify natin mga sarili natin not by ourselves but as a new being which is Christ within us. So next naman sa Galatians chapter 4 verse 19. Paano natin malalaman pala kapag nag-manifest na daw si Kristo or yung ebidensya na si Kristo ay nasa atin na. So check natin Galatians chapter 4 verse 19. Sulat nga. Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganak hanggang si Kristo ay mabadha sa inyo. So, makikita natin clearly dito sa verse na to. Kung babasahin natin sa English na sulat. My little children of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. So, nakita sa verse na to, parang it's all accordingly or planned nung simula pa lang by God's word. So, once na pwede natin i-interpret that once na nagpabaptize na si Kristo sa verse na kagaya ng pinunta natin, it is already the manifestation of Christ within us. Nang nangyayari is nagkaroon tayo ng I'd say parang pathway ulit para makapag-connect sa Christ. Kasi before that, we all know na the world is full of sin. So, all of us were blocked by the privilege of God, diba? Hindi na bawal tayo lumahat sa Kanya because of our sins. But through Jesus Christ alone, or Jesus Christ within us, na nagagawa natin na lumapit sa ating Panginoon Diyos. Kasi di na tayo yung mismong umuusap para sa ating sarili, but it is Christ, diba? Next, kung titingnan natin, ulit sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Nakasulat. Datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, pagandang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayang bagay ay walang kautusan. Ipinako sa krus ng mga anak kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pita at mga kahalayan nito. Magpasapla ako. So, makikita natin dito na yung the fruits, di ba? Ang binabanggit ito ay yung mga fruits. Sinabi nga kagaling natin, diba? By our old self, hindi natin makikita yung mga bunga na ito, diba? Unless na nag-manifest na si Kristo, by then makikita natin that all of these fruits are evident. Kasi by ourselves alone, sa tingin niyo ba, kaya itong makuha itong
characteristics ng bunga, diba? Nasa pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga ngayong bagay ay walang kautusan. Diba? It's very hard. Kasi by our own self alone, hindi natin, sa mga ganitong bagay, hindi natin naunawaan to eh. Unless na dumapo sa atin ang banal na Espiritu, by then, ipapaalam sa atin, diba? I-explain all of these things. By then, kaya natin i-replicate itong mga bunga ng Espiritu na binabanggit nga. And then, kung titingnan natin sa 2 Corinthians chapter 13, verse 4, verse 4, nakasulat, sapagkat siya'y ipinako sa krus dahil sa kainaan, gayon may nabubuhay siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat kami naman ay sa Kanya yung mahina, ngunit kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos sa inyo. So, sa verse na ito, nakikita natin, diba? Makita na yung works of God, especially sa mga buhay natin. Ang ginawa dito is, imbes na yung capabilities ang gamitin, is yung naging weakness pa niya. Kaya, nakasulat nga dun, diba? Nabubuhay siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. By His weaknesses. Nakasulat din dito that kung iisipin din natin naman talaga, diba? Bakit mo pa tutulungan ng isang tao kung di na talaga niya kailangan ng tulong or sabi natin, wala siyang hinaharap na mga problema, diba? Siyempre, kung papapiliin tayo, mas tutulungan natin yung sasabihin natin tao na walang kakayan or sabi natin mas madaming pinagdadaan sa buhay rather than sa isang tao na sabi natin satisfied na or wala namang ganong dinadaan masyado and sabi natin talagang maayos yung buhay. So there's really no need for assistance, diba? And sinabi nga diba din dito that this is also the characteristic of Christ. Kasi nung once na nagkaroon siya ng flesh, diba, binanggit nung Friday, that God manifested body like us, diba? Just like a human, kailangan din niya kumain, matulog, but ang nangyari is, ang ginawa sa niya, God humbled Him down. So, that, I think, ang nakikita ko rin dito na tinatestify is, despite na kung ano man yung naranasan natin dito sa buhay, na pagiging human, pa, or problems of being a human, walang hadlang na sumunod sa ating Panginoon Diyos. Kasi kung nagagawa ni Kristo by flesh, na nagkaroon siya ng body ng tao, I think we can also do it too, di ba? Titingnan din natin sa Matthew 23, verse 12. That nga. At sinong mang nagmamataas ay mabababa, at sinong mang nagpapakababa ay matataas. So, makikita natin dito that it symbolizes also why we need Christ, diba? Again, kaganina, gaya ng paulit-ulit na sinasabi ko, those who choose to humble themselves down, sila yung makaka-receive ng help or sabi natin ng manifestation from Christ, diba? Kasi once na nagmamataas ka sa sarili mo, isa lang naman yung kahulugan nun, diba? Which means kaya mo nang gawin yung mga bagay ng mag-isa mo. Kasi sa tingin mo you are sabi natin more superior than others, diba? So kung isipin natin ng ganung bagay, bakit kakailangan pa natin ng assistance kung sa tingin natin sa sarili pa lang natin is mas mataas na tayo sa iba, diba? So really there's no one above you kasi kine-claim mo na syempre mataas, diba? And then next is check natin Philippians chapter 2 verse 5 to 10. Nakasalat nga, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip
na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya'y bagamat nasa anyong Diyos, na hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangan ang pagpampatay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibasay na sumpungan sa anyong tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay hiluod ang lahat ng tuod na nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa. So makikita natin din dito isa pang example of humbling ourselves down, diba? I think naging talagang will of God din to na magkaroon ng katawang tao ang Diyos, diba? Kasi by that, masasabi kong pwede natin i-relate yung sarili natin katulad ng buhay na nagkaroon si Jesus Christ. Kasi, of course, kung manatiling Diyos ang magkakaroon ng spiritual, or sabi natin, like, spirit lang ating Panginoon, Diyos without body, magiging mahirap na i-relate yung mga buhay natin sa mga naging scenarios dito sa Bible. Kasi, hindi madadaanan ng spirit alone yung mga dinadaanan ng flesh dito sa mundo, diba? Kasi we all know that flesh is not driven by spirit, but it is driven by this world. So, nung once na nagkaroon ng katawan ng ating Panginoon Jesus, dito ang nangyayari is pwede natin i-relate yung mga sarili natin sa naging sitwasyon ng ating Panginoon Diyos dito sa Bible. And by that, nagiging testimony na din siya that Jesus Christ alone dito sa mundo, nagkaroon siya ng body, ay naging testimony na that God is also alive. And then, titingnan natin sa 1 John chapter 5. Chapter 5, verse 10. Ay, 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na sa Kanya na totoo sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So again, diba? It really is the will of God kung bakit naparito ang anak ng Diyos, diba? Again, it's to testify to the people that Christ is God, that He is a living God, diba? Kung titingnan natin din sa next verse, which is Colossians chapter 2, verse 9. Nakasulat doon. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Again, this is also another one way na naging example ng pagiging humble ng ating Panginoon Diyos, diba? Katulad nga sabi ni Pastor John, that God or that Christ has all of the glory inside of Him. And kapag inilabas niya ito, sabi nga niya, diba, hindi natin kayang mabuhay na nakita ang glory ng God. Kasi sabi daw, all of us, hindi natin kakayanin, mamamatay tayo because of the amount of glory that God has, diba? So everything is really Him, diba? Despite na naging flesh siya, with all of those glory, He still chose to humble Himself down. And then, next, continue na sa 1 Corinthians chapter 4, verse 10 to 16. Ang sulat nga, kami mga mangmang dahil kay Kristo, ngunit kayo marunong kay Kristo, kami mahihina. Ngunit kayo malalakas, kayo'y may karangalan, datapat kami ay walang kapulian. Hanggang sa oras na ito, nangagugutom kami at nanguuhaw at mga hupat at mga tinampal at wala kaming tiyak na tahanan. At kami nangagpapagal na nangagsisiwa ng aming sarili, mga kamay, bagamat inuupasala ay kami nagpapapala, bagamat mga pinag-uusig ay nagtitiis kami, bagamat mga sinasiraang puri ay aming pinapamanhikan. Kami naging tulad ng yagyet sa sanglibutan, sukal ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo hiyain, kundi upang paalalahan kayo tulad sa aking mga minamahal na anak. Sapagkat bagaman magkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus,
ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. And everything, sabi na nga kaganyan, diba? That everything that we experience, maging mabuti man or masama, ito ay para sa Kristo, diba? We all live for Christ bilang believers. Kasi once that you accept the word and you believe that God is Christ, habang buhay na ito that we live for Christ alone, diba? Through our lives, sana, na habang namumuhay tayo, maging maging message to the people na hindi pa nananampalataya at hindi pa nanalig, that through our lives, makita nila that God is working in us, diba? Kasi kung hindi makikita, sabi natin, kung hindi makikita again ng mga tao na naghihirap tayo, and then all of a sudden, after makita na naghihirap tayo, na sabi natin yung problems na yun ay na-resolve, pwede natin i-testify that na hindi tayo sabi natin gumawa ng solution na yun kasi God did, diba? God made it happen. Magic. God made it happen, diba? Again. Sobrang connected nga din pala ito sa second worship service, diba? Grabe yung connection talaga. Parang nagdududa pa ako eh. Talaga ba hindi sila nag-usap? Kasi grabe. Hindi ko na-expect gaano ka connected yung salita. Ay masasabi ko that I was also really blessed kung kaganyan umaga. Despite na before that, nagkaroon ng problem, medyo na-off ako doon kasi sa praise and worship, medyo pumalpak. So, naging mahirap mag-focus. But Grabe nag-trigger sa'yo no second service na. no second rep, doon pa lang Delay At I guess isa din yun sa way na makita natin yung hardship sa buhay, di ba? Everything happens for Christ. God made it happen. Okay. So, for the second worship service, diba? God made it happen. Kung titingnan natin yung main verse, sa Matthew chapter 25. Verse 14. 2:30. Mixi Nakasulat doon. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. At isang binigyan niya ng 5 talento, ang isa ay 2 at ang isa ay 1. Sa bawat isa ay sa kanya-kanyang kaya at siya ay yumaon sa kanyang paglalakbay. Ang tumanggap ng 5 talento, pagdakoy yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon. At siya ay nakinabang ng 5 pang talento. Sa gayon ding paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. Datapwat ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapin ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipag-usay sa kanila. At ang mga tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento at nagsabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, bigyan mo ako ng 2 talento. Narito ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon at lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot at ako'y yumawan at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Katapat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, Ikaw na aliping masama at tamad. Nalalaman mo ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Gayong pala'y ibinigay mo na sa akin ang aking salipi sa nagsisipangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang aking pati ng pakinabang.
alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa mga 10 talento. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya ay magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati pang nasa kanya ay aalisin sa kanya. At ang aliping walang kabulan ay iyong tapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. So makikita sa main verse, diba, may story dito na may 3 alipin na binigyan ng mga talento. So, just para malinawan tayo, diba? Actually, ngayon ko lang din to na naunawaan na yung talento, hindi siya yung actual, sabi natin, talent na sinasabi dito. It's more on the weight daw, diba? Ito yung ginagamit daw nila as a scale na nakita ko dito sa translation na ang talento daw is a unit of scale, diba? So, makita natin na yung mga skill na to or yung mga talento, binigay siya sa mga 3 alipin. Yung una is 5, and then yung sa pangalawa is 2, at yung sa panghuli ay 1 naman. So, isipin natin, di ba, sa ganong pamamaraan ng pagbigyan ng talento. Actually nga, at first, medyo nagtaka rin ako eh. Bakit magkakaiba yung mga, sabi natin, quantity na binibigay sa mga alipin na to? Dahil ba may, sabi natin, may favorite ba yung master or may partiality siya? Parang, dahil alam niyang magaling to, ay dahil alam favorite niya to, kaya niya binibigyan to ng mas maraming talento. Pero hindi. Kung siya sa atin nga natin ulit, ang nangyari dito is binigyan sila ng mga talento ayon sa kanilang mga kakayahan, diba? So, makikita natin na yung binigyan ng 5 talento, nakapagbunga ulit siya ng another 5. Kasi alam ng master na kaya niyang sabi natin i-take yung 5 talent or the 5 yung weight na unit na yun. And while sa pangalawa naman is 2, diba? And namunga ulit siya ng another 2. So hanggang doon ang kakaya niya. Pero despite that, diba, nung ibinigay nila yung mga siguro na tumubo, walang nagkaroon ng, sabi natin, favoritism or pagkakaiba sa sinabi ng master sa kanya, diba? Ang sinabi lang is, naging mabuti kayong servant, diba? Ayun lang. And then, di natin nakita, yung galing mo naman, sige, may 500,000 ka sa akin, tapos yung sa isa naman, ay, 2 lang, sige, ano lang sa'yo, 1K, oh. Diba? Hindi eh, wala tayong nakitang ganun eh. Ano siya, masasabi natin equal. Pero, nung dumako naman tayo sa panghuli, diba? Kahit ngayon na alam na natin na wala siyang pinipili, kahit na tumubo siya ng isa pang talento, alam natin na magiging masaya pa rin ang master, diba? Kasi, again, ang alam ng master is yung mga binibigay yung mga quantity ng mga talento na binibigay niya, ayun na yung makakaya ng servant. And I don't think na magrereklamo din yung master kung isa lang din tinubo nito. Pero ang naging masama lang is naging tama ditong alipin na to at sabi nga, diba, itinago lang niya, naghukay siya tapos ibinaon lang yung talento. And ibes na ibigay na lang daw sa ang lakal para tumubo ay hindi niya ito nagawa. So, again, nakita natin yung consequences dito by tinapon, diba? Sa kadiliman. Ayun, sa kadiliman, sa labas, diyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. So grabe yung naging consequences, diba? Pero again, God did... No. Kung titingnan natin sa Romans chapter 9, God made it happen. Romans chapter 9, verse 20-21. Ngunit, o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo akong ginawang ganito? Wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapaalyok upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa ay ikakahiya. So, makita natin dito, diba, nagkakaroon ng pagsisisi yung literal na sinisisi niya ang Panginoon Diyos or parang nagkakaroon siya ng doubt kung bakit ito ginawa sa kanya ng Panginoon Diyos. Siguro, aminin natin sa atin lahat, diba? May nagkaroon din tayo ng instance dito na
nung may nangyaring masama sa atin ay isinisi natin ang Panginoon Diyos, diba? Dahil sa tingin natin dahil sa tingin natin na balak niya talagang gawin, which is balak niya naman talaga gawin, pero ang naisip natin ay para ipagkaya tayo or para i-down tayo. But no, actually, God made it kasi alam naman niya na kaya natin diba? Katulad ng kagana sa talento. At hindi lang yun, diba? Yung nangyari sa kanila sa mga servant na binigyan ng talento or yung may mga weights na dala, ang nangyari is tumubo pa ito, diba? So, ay parang ano yan, parang kasi pabigat siya, diba? Yung talento na pinag-usapan natin dito. And kung i-relate natin ito sa sarili natin, yung mga hardships na binibigay sa atin, ito yung nagmumold din sa atin, diba? Kung maalala natin yung worship service na nakaraan, diba? God molds us to be a faithful servant, diba? I think nung last Friday pa ata yun. So, buti na alala ko ba? Ang galing. Wow. Ngayon lang to. Ngayon lang to. Joke. God did. God made it happen. So, check natin sa Romans chapter 2 verse 11. Masulat ito. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Again, kaganina, diba? Sa mga servants, diba? Yung mga naging example. Walang pinipili ang Diyos or wala siyang partiality. So, everything is equal according to His size. Pero nagtataka lang ako kung tatanungin ko kayo kasi kung titingnan natin or sisiyata sa atin yung Bible, madaming, di ko lang kung masasabi kong favoritism, pero ano sa palagay nyo? Kasi may mga tao talaga na sabi natin, mahal ng Diyos, diba? Dito sa Bible na to. Sabi na natin, yung mga sabi natin, faithful servants ng ating Panginoon Diyos, tulad nila Noah, diba? Sino ba? Sila David, diba? Na nagkaroon pa nga sila title Sa tingin nyo, may nagkaroon ba siya ng favoritism sa mga tao na ito? Sterling. By the way, regular host na po siya. Oh, regular! Official na po. Wow! Ano yung tanong? Sa tingin mo nagkaroon sa mga binanggit kong mga naging servants ni God, sa tingin mo nagkaroon siya ng favoritism sa mga tao nito? Kasi ba't sila yung, sabi natin, pinili? At yung isa pa nagkaroon pa nga ng title, diba? John the Beloved. Tingin Pati yan, ko si John din. hindi. Bakit? Bakit? Kasi katulad sa nabanggit kanina, hindi porket binigyan yung isa ng 5 is favorite na siya. And kung may binigyan naman ng 2 lang at saka ng 1, it doesn't mean na kahit less yung sa kanila, hindi na sila favorite ni God. Tsaka kakabanggit mo lang kanina na hindi nagtatangi ang Diyos. So, I think, tama naman din, di ba? Sinabi. Kasi, siguro sila yung mga itinalaga kasi Fit sila dun. Diba? Sila yung may, sabi natin, sila yung may capabilities na gawin yun. And, again, God made it so that it happens, diba? Nakita mo yun God made it happen. Nakita mo yun Parang nakakarami na yung title, God did talaga. May title. Papatato mo na yan. May title na po kami. Episode na to. God did. God did Pero ang ganda, diba? Kasi, despite na gaano ka, sabi natin, extreme, kasi kung ako talaga doon, nung salita pa lang, bakit itinanggi ko na Or sabihin ko, baka sa paggawa pa lang, nag-give up na ako. Pero yung mga tao na ito, nakita natin na despite gaano ka-extreme or harsh yung condition nila at para sa mga commands na ganito, nagawa pa rin nila ito, diba? Again, kasi walang tinatangi ang Diyos. And then, yung mga binibigay niya na mga sabi natin,
mga events sa buhay natin or paghihirap man or maging kasiyahan, everything is made accordingly, diba? Then, kung titingnan natin sa Matthew chapter 25 verse 14, sulat, sapagkat tulad sa isang tao na nagparoroon sa ibang lupin ay tinawag ang kanyang sariling mga lipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. So, clearly, kung i-relate natin sa mga sa atin, itong verse na to, hindi dito pinapag-usapan yung mga non-believers, diba? But nakasulat dito, diba? Alipin, which is servants. So, we can relate this to us being na pinapasabi ito sa atin bilang believers. Ang mga binibigay lang ng mga pag-aari daw is mga lipin, which is God's servant. So, kung may naranasan man tayong mga bigat sa ating mga buhay, let's not think of it na one way na pinapahirapan tayo ng Diyos, but kung sisiyatan natin yung verse na ito yung pag-aari ng ating Panginoon Diyos, diba? So, yes, sabi natin, it may be a rough road, pero at the end, maging worth it din naman siya, diba? And then, check natin yung first bullet, diba? He is our master, diba? So, kung sasabihin natin master, nakasulat nga dun sa bullet, diba? He is the one who controls us, who leads us, and rules us, diba? Parang isang hari lang din, di ba? Kung isipin ko yung difference ng master at king, sasabihin ko, parang may parehas lang sila, but siguro kung sabihin natin king, naglilid ng larger people. Kung titingnan natin sa Luke chapter 12, verse 48, Luke chapter 12, verse 48. Tatapat ang di nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. At sino ang binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya. At sino ang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo ng marami ang hihingin sa kanya. So, again, one way na naman to ng example of yung mga kakain natin, di ba? So, dito nakita natin yung different kinds of skill or sabi natin yung mga talento na ibinibigay. Kasi, again, nakasulat dito, kapag mas marami yung ipinagkatiwala sa'yo, mas marami ding hihingin sa'yo, di ba? Katulad na dun sa pinamain verse natin, yung binigyan ng 5 talento, di ba? Yung naging tubo niya is, or yung hiningi sa niya, ay doble sa initially na binigay sa kanya. Naging 10 na yung talento na ibinigay sa kanya. So, again, yung lahat ng mga ibibigay sa atin ng Diyos, this is all fair, diba? Kahit wag nating isipin yung pag-compare sa mga gawain natin. Kasi I think ganun din yung nagiging problem sa ngayon kung i-relate natin sa mga churches ngayon or ministries. Minsan, pag nakita natin ang isang worker, diba? Sabi natin, wala siyang ginagawa masyado compared sa ministries na hinawakan mo. And by that, nagkakaroon tayo ng judgment sa mga utak, diba? Sa isip natin. Ay, mas marami na akong ginagawa sa kanya Tapos, while siya, minsan nakita mo, tamang tambay lang, and then maya-maya gagawa ng ministry, and then back to tambay ulit. While kung i-compare mo sa sarili mo, sabi natin from day to night, diba, patuloy na yung mga work mo. Pero that is the bad thing about it, kasi ang inisip natin dito mismong kapwa natin, and di natin inisip yung itinalaga sa atin ng Panginoon Diyos, diba? So, kung isipin natin yung ganung bagay, maging mahirap sumunod, diba? Kasi again, yung mga gawain or mga talento or mga pinibigay sa ating mga pasan, ito lang yung sabi natin measurable things na kaya nating bitbitin, diba? Hanggang dito lang yung kaya nating gawin. So,
wag tayong sabi natin, wag tayong mag-point out, diba? Kung titingnan natin na siguro baka ito lang yung ginagawa nila. Kasi for now, ito lang yung kaya nilang gawin. And then unlike sa mas maraming gawin, syempre, he is more capable of doing that. Kaya siya iniligay sa ganong ministry na to. And then, nakasulat doon sa Luke chapter 17, verse 10. Gayon din naman kayo, pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo iniutos, inyong sabihin, mga aliping walang kabulan kami, ginawa namin ang katungkulan namin gawin. So nakita natin dito, di ba? Isa namang example, di ba, of being humble. Di ba? After daw gawin yung mga gawain na to, kung ako ilalagay sa ganitong sitwasyon kung may natapos akong gawain, sabi natin, inutusan ako ng magulang ko, diba? Inutusan ako, mag-general cleaning ka ngayong araw na ito. Tapos pagtapos, sabi ko, matapos na, saan yung Jollibee ko? Diba? Minsan nag-expect pa tayo ng sabi natin, parang reward after natin gawin yung mga ganung gawain. But, iba yung tinuturo sa atin dito, diba? Once na matapos yung gawain, nakasulat pa nga dito mga aliping walang kabulahan kami. Ginawa namin ang katungkulan namin gawin. So, makikita natin gaano dapat natin i-humble yung sarili natin, di ba? Despite na nagawa natin isang gawain, wag dapat natin ipagmataas ang sarili natin dahil nagawa natin itong mga gawain. Ang isa-isip natin is, ginagawa natin ng bagay na to, hindi para ipagmalaki ang ating sarili, but ginawa natin because we are the servant of God, di ba? We live for Christ alone. And sa second one, that He is our joy, diba? Second bullet. But He is our joy. So, check natin sa Acts chapter 9, verse 1 to 2. Also, ang unang kasaysayan na ginawa ko, ay, mali ata to, 9. Oops. Datapat si Saulo na lakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya ay makasumpong ang sinuman sa mga nasadaan, maging mga lalaki o mga babae sa kanyang silang madalas gapos sa Jerusalem. So, yung sa story ito, makita natin si Paul nung siya ay persecutor pa sa noon, diba? Which is si Saul pa noon. Ito yung mga times na di pa niya nakikilata ang ating Panginoon Diyos. So, siguro masasabi ko dito, kung i-relate ko sa title, masabi natin, ibig sabihin, wala pang tunay na kagalakan dito si Saul sa nagawa niya sa buhay niya mismo. Kasi, again, nung dumating lang yung time na once na nakita niya ating Panginoon Diyos, which is nabulag siya, diba? Pero grabe yung mercy again ng ating Panginoon Diyos. Kasi alam natin si Saul, pumapatay siya ng mga Christians, diba? So, ang isipin natin, kung hindi natin alam ang Bible, baka sabi natin, once na nakita ito ng Panginoon Diyos, papatay niya si Saul, diba? Kasi anak ko naman Kristo the believers, but hindi. Ang nangyari is, tunay na nagbago yung buhay ni Saul, ni Paul, na once na nakita niya ang ating Panginoon Diyos. And nasasabi ko, that is where he also received the true joy, diba, of being a servant. Kung titingnan natin sa Matthew chapter 25, verse 39 to 40. Nakasatan. At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilongguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinamaliit na ito ay sa akin nyo ang ginawa. So again, binabanggit na sa verse na to is yung paano natin i-treat yung mga brothers and sisters natin, diba? Especially in here, diba? Once na ginagawa mo yan, ay ginagawa mo ito sa ating Panginoon Jesus. So, lagi natin isipin sa lahat ng bagay na mga ginagawa natin,
God is always involved with it, diba? Nakasulat nga dito, diba? Our mind is centered to God. So, kung kahit ano man yan, diba? In our everyday lives, may it be sa school, kahit dito sa church, or kahit saan pa man yan, yung mga actions mo ay nagli-lead dito sa mga consequences or sabi natin connection with our God, diba? Kung ano man ginagawa natin para sa kanila, ginagawa din natin to para sa ating Panginoon Diyos. And lastly, sa third bullet nasa dun, He is our privilege, diba? Titignan natin yung main verse sa Ephesians chapter 2, verse 5 to 9. Sulat. Bagamat tayong mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo sa mamagitan ng biyaya kay nangangligtas. At tayo binangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan kay Kristo. Upang sa mga panahong darating ay maihag niya ang dakilang kayaman ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya ay kayo nangagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng magawa, upang ang sinuman ay huwag mapuri. So, nakita natin dito, diba? This is our privilege being Christians. Kasi, kung isip natin, grabe yung naging mercy ng ating Panginoon Jesus, or sabi natin yung love niya sa atin, diba? Na binigyan tayo muli niya ng chance, diba? Para patay na ating lumang pagkatao, diba? At mamuhay si Kristo ay nananaan sa atin. So, grabe yung privilege natin sa Christian. Nakasabi nga dito, diba? Hindi natin kailangan gumawa, but by our faith alone, diba? Masasabi natin, nasa loob na tayo ng ating Panginoon Diyos, diba? So, with this privilege, what more can we ask, diba? Ang kailangan lang natin is, we just have to obey and listen and believe in our Jesus Christ. So, para sa ito, para sa akin, ito lang naman yung naging message sa akin sa ngayong umaga nito. Ano ba? Ang sarap ng tanghalian. Busog! Iba Busog! sa akin yung pagkaunawa ko sa pagka-connection nilang dalawa is kasi sinabi sa atin doon, di ba, na religion can save us. Sinabi ni Pastor John. And it's really, Ha? religion can save us. Kala ko, Ken. Kinanok. Ha? Kasi, di ba, kasi yung religion, it's people's base eh. Yung tinuro sa atin kanina dun sa main verse natin, di ba? Ang ganda niya eh, kasi, di ba, nagkaroon din ako ng pagtataka dun eh. Na kasi, eto lang yung pagkakaroon. Kasi sabi ng pastor natin, it's true na, di ba, our Jesus Christ doesn't have any weaknesses. But di ba, nakasabi doon, for He was crucified through weakness, yet He lives through the power of God. So parang, alam mo yun, it's like, parang it talks about about us and how God lives as a man, di ba? Sa kanyang sarili, wala siyang weakness, but di ba, He shown na naging, alam mo yun, may isang verse na pinakita si Brother Jan na, di ba, he really became a man, 100% a man like us. And grabe, di ba? Kaya may kita natin, connected siya eh, kasi God really made it happen. Kasi we can say na katulad ng, diba, na napaka-importante ng baptism. Doon tayo nagsisimula, right? Na we declare na hindi na yung old self na yung nabubuhay sa atin, but yung nabubuhay na si Jesus Christ. But, ang tanong doon, paano ba natin ma-check kung nasa atin na si Jesus Christ? Kaya nga, binasa ni Brother Jan yung mga diba, na may pagtitimpi, may love, kindness. Nakalist down kung if really Jesus Christ is already in us. And
Diba? Mache-check natin eh. Kasi katulad ng sa old self natin, it's impossible sa old self natin na magawa yung mga ganung bagay. Really. We can say na we can do that siguro ng for a moment, but continuously, it's really hard. Parang dadating ka lang sa point na magiging plastic ka na lang. Diba? And really, diba, sinabi doon na, doon sa binasa ni Brother Jan na, pag si Jesus nasa iyo, yung manifest, Jesus will be formed in you. Ibig sabihin parang magmamanifest si Jesus Christ. Diba? Kasi iba yung form ng, iba yung thinking process ng mga Christians ngayon eh. Diba? Tama yung sinasabi ng pastor natin na, porket ngayon, nanambahan ako ngayon, I'm good na. Diba? Wala sa thought nila yung parang, does Jesus Christ lives in me? Parang sapat na yung makapakinig sa Sunday, diba? Yung katulad sabi ni Jan, makapag-prayer sa bawat pagkain na kakainin. Diba? Minsan Christian na ako, nakapag-pray na ako. Minsan nga nakakalimutan ko po mag-pray. Aray ko. Aray. Kaya nga it's really hard na, paano yun? Ganun. Diba? Kung ganun lang yung basehan, ang hirap kasi, paano yun? Yung iba, diba? Paano yung mga hindi kaya? Diba? Kaya, makikita mo dun sa second worship service, really, only through God. Diba? God made it happen. God made it happen. God made it happen. Kasi, kahit si Paul, diba? Nung Friday sinasabi sa atin na, even Paul really struggles. Isipin mo, sinasabi niya, he dies every day. Kasi isipin mo, kasi kanina rin diba? Nunod tayo ng The Promised Land. Isipin mo, ikaw si Moises na lumalapit sa'yo hundreds of people with problems. My gosh. Isipin mo, buong araw lang yan, sabay sa kanibukasan, ganun ulit. Isipin mo rin yung ginagawa ni Paul na nakakatanggap siya ng mga problema sa sa Church ng Corinthians. Diba? Kaya makikita mo, si Paul, he's not perfect. Siguro, dumadating sa, ano ba yan? Si ano na naman, ganyan. Diba? Parang, inaatake rin siya ng, alam mo yun, yung patience niya, it's being tested. But that's why he said na he's dying every day kasi even si Paul, alam niya na he has an old self. Diba? Kaya, I think, kaya may kita natin na yung request lang sa atin ni Lord is really to deny ourselves kasi si God lang, katulad ng sinasabi ni Jan, si God lang yung si God yung gumagalaw and paano siya mag-reveal sa atin, paano siya manahan sa atin if, diba, yung old self kasi kita mo, kung babalik tayo dun sa mga pointers na sinabi ni Jan, diba sabi niya doon, He is our master, He is our joy, and He is our privileges. Yung binasa natin sa Ephesians, diba? Parang, alam mo yun, yung buhay natin naka-surround na sa Kanya. So what if meron tayong old self, diba? It's really hard na siya yung mag-enjoy natin, siya yung maging master natin, diba? Even siya yung maging privilege natin. Parang hindi magka-come into mind if still our old self is still active sa buhay natin. Kaya blessed tayo, diba, nung Friday sinabi sa atin, yung pag-deny ng old self, it's not just, like, one day, or parang isang upuan lang siya sa worship service. It's really bit by bit, diba, na tuturuan ka ng Panginoon na this is your old self. Pag nakikita mo, you need, kaya nga, we're blessed na, yun, Jesus Christ, because of Jesus Christ, we can deny our old self. Kasi, diba, yung sarili na, because we can claim na this old self has already been crucified sa cross. Diba? Kaya kaya dun sa, diba, binasa ni Brother Jan sa Matthew chapter 23, verse 12, sabi doon, whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Diba? Ano ba yung pinaka-main na God natin ng mga tao, diba? It's ourselves eh. Kaya nga si Eve, diba? Na-tempt siya
kainin yung bunga. Kasi yung nalaman niya, you can be God, 'di ba? We can yung ano niya, 'di ba? He wanted to be God. That's why he ate the fruit. 'Di ba? Kaya, 'di ba? Ganun yung pag-iisip natin mga tao. We are parang mga Diyos tayo ng sarili natin. And, 'di ba? Ang hirap nito na para ma-exalt tayo, we need to humble ourselves. 'Di ba? And yung mga yung in-exalt yung sarili nila, ba sila yung binababa. 'Di ba? It's really hard. Kaya laging sinasabi sa atin ng ating pastor, it's really impossible without Jesus Christ. 'Di ba? Kaya kaya sinabi doon ng pastor natin na hindi religion yung way, 'di ba? Hindi yung pag-attend ng araw-araw, pag-pray ng mga pagkain araw-araw yung way. 'Di ba? It's really only Jesus Christ kasi I think yung mga nilist down ni Brother Jan, 'di ba? Yung sabi natin, yung mga bagay na yun, it will come lang when Jesus Christ is already in us. And dun mo masabi na God made it happen. God did. Yan lang sa akin. God did. God did. Ano? Yun na yun eh. Kamusta Sabi chemotherapy? na nila. Kamusta God chemo? made it happen. God did. Kailang. May tanong ako, sige. Di ba God made it happen? Bakit hindi nagawa nung isang servant na alam mo yun, pagsimikapan yun? Or bakit hinayaan ng servant na yung talent na binigay sa niya, wag nang tumubo? Sterling, Ay, sige. bakit kaya? Bakit hindi? Bakit nga ba? So, yung sagot ko is based dito sa take note ko. Na kaya hindi na palago or lumago yung Actually, hindi lumago yun. Tinago niya Hindi talaga eh. Kasi sabi or nga hindi niya, di niya ba? binalak. Binaon niya eh. Binaon niya lang. So, hindi niya binalak palago yun. Hindi niya binalak. So, kaya Sabi. hindi niya binalak palaguin kasi hindi niya nakikita na of course, isa siyang servant. At yung nagkaloob sa kanya or nag-abot sa kanya is ang kanyang master. So, hindi siya binigyan ng master niya? Hindi. Binigyan siya. Oh. Pero hindi niya in-acknowledge na parang it was given to me as a servant of this master. So, hindi niya ina-acknowledge na servant siya. Kaya hindi niya ginawa. Ganon? So, ibig sabihin ba hindi siya believer? I think believer siya eh. Kasi parang one of the servants siya ng hari. Kasi tingnan nyo, ngayon ko lang siya nagets eh. Kung babasahin natin sa Matthew 25 verse 14, diba? Sabi nun, diba? Sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. Para sa ba tayong binasa? Yep. Okay. Basahin natin sa King James. Okay, sa King James kasi sabi dito, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. Sounds familiar ba? Ay, sa ano ba yun? Sa may Egypt? Sounds familiar ba? Kingdom of man Ano? is a man traveling. Sister Lynn, ano? Umao ka eh. Sagot ni John yun eh. Ano nga eh? Yung sa Parang story ni Moises. Joseph. Moises? Joseph ba? Si Joseph? Jesus. Ay, I think si Jesus. Kasi yung sinasabi dito, I can say it speaks about present to us.
Kasi, ang sabi dito, di ba, yung parable na to, na sinabi ng Panginoon, patungkol sa kaharian ng langit. And sabi doon, di ba, ang kaharian ng langit ay ganito. May isang lalaki, o isang, sa Tagalog, isang tao o Panginoon na paroroon sa ibang lupain o sa malayong lugar. Pero bago siya lumayo, anong ginawa niya? Tinawag niya ang kanyang mga alipin. Sabi pa nga dyan sa Tagalog, sariling mga alipin. At ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. So, ibig sabihin, bago siya umalis, Nagpamana siya. may pinabilin. May pinabilin. Ipinamahala niya sa kanya ang kanyang pag-aari. Which speaks about Jesus Christ. Ano? It's like yung mga disciples. So, sino yung Panginoon na yun? Jesus Christ. Jesus Christ. Ano yung pag-aari niya? Kingdom of Heaven. Yeah. Kingdom? His word. Faith. Ay, Faith, pagmayaran niya. Sino bang pagmamayari niya? Mga servants. Or hindi eh. what? I think yung mga... Di ba tayo? Church? Yan lang ang pag-aari ni Jesus Christ eh. Kaya nga di ba, sabi dito pumaroon siya sa malayong lupain. So, pumunta sa malayo. Like Jesus Christ, He ascended. Okay. And then, verse 19, at pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga alipin yon. Anong tinutukoy nito? He's coming. Second time. So from going far away, some point in time, He will come back. Sabi nga dyan eh. And then, ano sabi niya? Pagdating, nang dumating ang Panginoon, pagtapos ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga alipin yon at nakipaghusayan sa kanila. Ano bang ibig sabihin ng nakipaghusayan? Celebrate. Celebrate? Sabi sa English, reckon. Or sa ibang translation, to settle accounts. Kasi di ba may pinamahala? Yung ano. So parang ano. Kaya nga di ba? Kaya nga ngayon naunawa natin di ba? Yung sinasabing talents or talento, hindi literal na talent. Wait. Weight, bigat, Ano ganun din yun. Points ka lang. di ba? Pwede mong sabihin coins, ayon sa parable baka coins. Pero pinaunawan sa atin Valuable eh. bigat, which is burden. Meaning ano yun? The church. So it means, kung ang Panginoon, kasi tinutukoy dito ang Panginoon, ibig sabihin, at sarili niyang mga alipin yun, those are believers. And the only reason for me that I understand bakit hindi naging tapat yung isang mananampalataya na yun, Ayun yung burden. hindi sa ayon yung burden. Anong pakilala niya doon sa master? Na kumukuha ng hindi sa kanya. Nanguha ng di sa kanya, Nakakatakot. umaani, hindi siya yung nag-aani, siya yung ma-harvest. Di ba sabi niya? Saan ba yun? 24. 24, di ba? Sabi niya doon, ito yung description niya sa Panginoon. Nakikilala kita na ikaw ay taong matigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan, at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. Which speaks about what Jesus Christ said. This field is plenty, pero kaunti ang harvester. So, sino ang mag-harvest? The servants. And kapag nag-harvest, saan mapupunta? Kanina mapupunta ang harvest? May ari. So may-ari. Mayari. At yun yung ayaw ng isang servant na yun.
that servant doesn't want that lahat ng matatanggap niya mapupunta sa Panginoon. Parang dapat may matira sa kanya. Yes. Kaya ayaw niya. And of course, that speaks, sa ating mga mananampalataya. That's why, kaya pwede nating, ngayon, kaya nga sabi dun of course, God made it happen because God wants us to examine ourselves. 2 Corinthians chapter 13 verse 5 sa first worship service. Why? Bakit pinapa-examine sa atin? Because ang tunay na servant is merong puso or characteristics ni Jesus Christ. Which is what? What is the characteristics of Jesus Christ? Servant. At ano bang characteristic ng isang servant? You don't have your own property. Because you're a servant. Meaning wala ka. That's the characteristics of a servant. You have nothing, kaya nga, you have nothing to boast. Kasi wala ka. And that is the reason why some of us, or sabi nga sa kwento, some believers may pinagkatiwalang Panginoon sa kanila, 5 talento. May iba 2. Pero sabi nga dun, hindi lang tumutuko sa isa yun Di ba? General yun, general. Baka, Meaning, hindi natin alam sa church natin sino ang pinagkatiwalaan ng 5, ng 3, ng 1. Pero ano ang nais ng Panginoon sa atin? Obey? Of course, there's obedience. But, ang nais ng Panginoon sa atin, sa pagbabalik niya, sabi nga ang masabi ko na binubuod or binibigyan na lesson sa atin ng Panginoon doon is, until the second coming of Jesus Christ, we need to be faithful. That whatever the things that we do for the Lord, it's for the Lord, not for us. Kaya I think, nahihirapan maglingkod ng ibang mga mananampalataya para silang yung kasi gusto nila magkaroon. nakakatakot na parang walang matira sa kanila. Yes. Takot. Ikaw ba naman, kaya mo maglingkod ng wala kang Kapalit. Sorry, igawin nating realistic. Magtrabaho ka nga nang walang kapalit. Like ko. Hirap nun. Pagod lang Di ba? Realistically. Kaya nga, kayo pinapasahod pag nagtatrabaho. But here, di ba, doon ko nga naunawaan grabe ang faithful nung unang servant tsaka pangalawa. Kasi wala silang tinira. Sabi nga dun lahat ng tinubo, binigay nila Oo nga, no? Oh. Walang natira sa nila. And I think yan ang nagiging problem nowadays. Hindi lang tubo yung Kasi, kaya nga di ba? Tingnan nyo. May tanong ka kung may favorite sa God. Ngayon tatanong kita, may favoritism ba doon? Doon sa parable na yon, masabi ba natin na mayroong favoritism? Wala. I think wala Kasi sa totoo lang, kung ikaw yung unang servant tsaka pangalawa, hindi ka ba magde-deserve na magkaroon ng karin? Man? Gugustuhan mo Ano? Sa palagay nyo, hindi pumasok doon sa una tsaka pangalawang servant na sana meron din ako. Siguro, nasa isip parang habang pinaprepare siguro nila. Kasi 'di ba, sa totoo lang, hindi natin alam kung gaano sila hindi natin alam gaano katagal na wala ang Panginoon. Sinabi na. Kaya nga ang hirap maging tapat noon. Man. 'Di ba? Kung may patago patago sa iyo, Sister Len, 1 milyon. Sabi nung darating siya. Pero hindi mo alam kailan siya darating. Talaga bang hindi mo magagalaw 'yon, yung 1 milyon? Baka nga sumagi sa isip mo na kuha muna ako ng iba tapos pag palitan ko na lang.
Isipin mo, mamatay na yung loved ones mo yun, no? Kailangan mo na yung pera. O, kahit, okay, gumamit tayo na senaryong ganon, paano kung kailangan na kailangan mo? Diba? Ang hirap. Di ba? Ang hirap. Di ba? In-example lang natin yun. That's why, sabi ko nga, Lord, no? Sabi ko, sorry, Lord. Parang ako pala yung parang ako yung huling servant. You're not alone. Sorry. Sabi ko parang nakita, kaya kanina sabi ko, di ba? Noong unang worship service natin, bad trip ako. Kasi bago pa mag-start yung worship service, ang dami na nangyari. Sobrang na ako, stress na ako, ang dami kong problema na rasa, umaga-umaga. Actually, nagre-reklamo na ako na sa biyahe. Sabi ko, ano ba yan, Lord? Umagang-umaga, ganito yung nangyari sa akin. And then, the way God made it happen, I think, ang gandang lesson nun sa akin na, kaya ako siguro naranasan yun, para makita ko yung sarili ko. Anong klaseng servant ako? And I think I'm becoming like that. Na, you say you serve the Lord, pero meron kang, anong tawag doon? Meron kang hidden agenda. You want something. Kasi ang hirap sa totoo lang, ang hirap maglingkod na parang hindi ka na, kaya nga 'di ba, ang hirap na maglingkod na parang hindi ka nag-glorify, hindi ka na papasalamatan. Ang hirap na i-prioritize. 'Di ba? Ang hirap na i-prioritize. Kasi walang That's why nakakatakot. Sa totoo lang. Kaya ngayon na-realize ko if we as a believer, sabi ng pastor natin, ng church natin, naisulat na yung pangalan And we are blessed and the Holy Spirit works in us. Pero unless na nahayaan mo na ang banal na Espiritu Santo ang kumontrol sa'yo, magiging katulad ka ni Ananias at Sapphira. Sino sila? Pareho sila mananampalataya na naglilikod sa Panginoon, pero namatay sila Why? Kasi di ba, may pinagbentahan sila. Pero binigay ba nila ng buo? Hindi. Nangupit sila. And I think ganun yung mindset nung huling servant. Gusto niya meron din. Kaya tinago niya Kasi nga galit siya Kasi kapag tumubo yun, kailangan sa kanya parang nanghinayang siya. Kailangan sa Panginoon, di ba? Kaya nga, dito natin ma-realize, is our God like a dictator? Hindi Why? Kasi di ba, pagtapos lumapit ng unang alipin, nung unang servant, nung pinresent niya yung 5 talents, tapos yung profit na another 5, di ba? Ano sabi ng Panginoon? Faithful. Diba, well done, my faithful servant. Dahil naging tapat ka, sabi niya doon, sa pinamunaan siya 21, sabi doon, di ba? Mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. And I think this speaks about us together with the Lord in heaven. Kasi yung parable na to, parable of the kingdom And I think yun yung nag-speaks about the reward for believers who are faithful until the end. Of course, masabi ko nga dito sa scenario na to, hindi alam ng mga alipin na mayroong reward sa kanila Kasi sa totoo lang, pag alipin ka, hindi ka nag-expect. Hindi ka mag-expect ng reward kasi alipin ka. Kaya nga binigay ng verse sa atin din sa Luke 17 Luke 17 verse 10, di ba? Ano daw ang alipin? Hindi ka dapat pasalamatan. Dahil alipin ka, ano dapat mo sabihin? Ginagawa lang ng alipin ang gawain ng isang alipin. Ano talaga? So, even praise, ano ang tawag doon? Glory. Simple thank you, huwag ka na dapat mag-expect. If you consider being servant of Jesus Christ,
Bakit? Sino lang dapat pasalamatan? It's Jesus only. Sino lang dapat maluwalhati? It's Jesus only. Kaya nga kaya nga yung first service na binigay sa atin, nasabi mo nga, ito yung mga characteristics ni Jesus Christ, yung mind ni Jesus Christ, yung fruit of the Holy Spirit. Bakit binigay lahat yun? Bakit binigay lahat yun? To check ourselves. Kasi kung ito si Jesus Christ, dapat itong mga katangian na to, mga characteristics na to, nasa atin. Kasi unless na yung mga characteristics ni Jesus Christ wala sa atin, hindi tayo magiging faithful servant. Hindi ma-unlock yung requirements. Yeah, ang mahirap. Kaya nga, di ba? Malak yung title servant. Bakabak. Ano daw yung ano daw yung kumbaga evidence na si Kristo nasa iyo? Bumanifest yung fruits niya. Of course, dapat si Christ nare-reveal. Di ba? Sa atin. Meaning, hindi dapat nare-reveal ang sarili mo. And how will you do that? How will you do that? To deny yourself every day. Yun lang. To carry your cross every day. And kaya nga, ngayon naunawaan na natin na hanggang sa pagdating ni Jesus Christ, magbubuhat tayo ng krus. Hanggang sa pagdating ni Jesus Christ, we need to remain faithful. Kasi, yun nga sabi ko, Lord, ang hirap pala. Ang hirap talaga. Oo, mahirap siya pag ikaw. Sobra. Ang stress eh. Oo. Kaya totoo, di ba? Totoo. Ngayon ko masabi na totoo nga. Pag nai-stress ka, lumang pagkatao mo yun. Kasi kung si Jesus Christ nasa iyo, Peace. Chill. chill. Oo, di ba? Pero kung nai-stress ka, ay, lumang pagkatao yan. Magpasalamat ka pa rin kasi may papalayasin ka na naman. Oo. Kasi, kaya sabi ko, nga, no? Ngayon ko lang na-realize yun, Tinuro ng PRS, ngayon ko lang na-realize. Sabi ko, Lord, ang hirap. That's why we really need to, sabi nga examine yourself. Sabi ni Paul, examine yourself. Kasi Check yourself. Ayun yung patakaran ng mga tao ngayon. No? I need to teach myself to be kind, to be Di loving. ba? Iba ngayon eh. Sabay, at the end, na-stress ka lang. Ang hirap! Ano ang gusto ngayon na sanlibutan? Ikaw dapat mag-rule. Ikaw dapat mabuhay. It's all about you. Kaya biniblind yung mga tao ngayon na I need to be kind, I need to be... Di ba? I need to be, Puro ikaw. But the real reason, pero ang kailangan natin is, you need to kill yourself. Kasi sa huli, di ba nagkakaya? And, yun nga Just setting up for yourself. sabi ko, grabe yun na wala talaga tayong may pagmamalaki, no? Kasi servant lang tayo eh. Parang nalungkot ka dun, sir. Ha? Parang nalungkot ka. Kaya Nalungkot sa, in a sense, parang saan nalungkot? Na parang wala tayong pagmamalaki. Una sa lahat, malulungkot ka talaga. Wala ka talaga yung pagmamalaki. Pero, ano ba kasing, yun nga bilang isang mananampalataya, ano bang goal mo? Bakit ka naging mananampalataya? Serve God. Di ba? Kaya ka ba naging mananampalataya para magkaroon ka ng fame? Magkaroon ka ng ganito, ng ganyan? Hindi. Di ba? May choice pa rin tayo. Kumbaga. Hindi sa no choice eh. That's why following Jesus Christ is a really, kumbaga, important decision. Wala namang pumilit sa'yo eh. Kaya nga sabi, di ba, walang pumilit sa ating pumunta sa church. Oh. Hindi tayo pinilit. Pero dahil nasa church ka, you need to expect ito mangyayari. Kaya nga, hindi siya reason na
Kapag mananampalataya, ay, bakit ganito yung buhay ko, ganyan. Hindi. Kailangan tanggapin mo na once na sumunod kay Jesus Christ, magiging ganyan talaga. Diba? Magiging ganyan talaga. In-explain nga sa atin, meron sa ating mga mananampalataya, maaaring mas pinagpala ng Diyos sa pinansyal, sa material, ikaw, ganito. Dahil ba doon may partiality? Hindi. Mas maraming responsibility nila, I think. Oh, yun nga, doon natin makikita. Baka kaya sila binigyan ng binasa ganong ko rin. bagay. Kasi, mas malaki, mas maraming talent ang binigay sa kanila. Wala. Okay, Oh. yan. So they need to be very, very faithful. Oh. Same thing sa'yo. Na ikaw na walang-wala, paano ka magiging tapat? Diba? Kaya sabi ko nga, oh Lord, no? Siguro kaya ganito pa rin yung buhay ko. Kasi hanggang dito lang yung kaya ko. Sabi nga ng Panginoon, di ba? I think sa Corinthians yun, hindi ka susubukan ng Panginoon ng sobra. Yung talagang kaya mo lang. Kasi sa tingin ko kung mayaman ka, sa palagay mo ng attitude mo, yourself, mayaman ka, I think, malalayo ka eh. Oo. Pag masyado ka rin sabihin natin kung masyado kang mahirap, di ba? Kaya iba't iba rin talaga yung natin eh. Like, kasi ganun yung I think kaya natin. Kaya nga, di ba, isa sa mga Psalms ni David yun eh. Sabi niya, di ba, pag mo akong payamanin na sobra, baka lumayo ako sa'yo, wag mo naman akong pahirapan na sobra. Baka makalimutan. Di ba? Baka nga malayo din ako sa'yo. Pero yun nga, hindi natin alam. Baka ikaw, 5, sa'yo, tigta-3, sa akin, 1. Oh, we don't know. Pero ang tinitignan kasi ng Panginoon sa atin, sa dami ba ng ng talent? Hindi. Ang tinitignan ng Panginoon, pagiging faithful. Ang hirap maging mayaman. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Tapat kong alipin. Faithfulness. Kaya talent din yung ma-handle mo yung kayamanan. Umayaman ka. Kaya yung weight dito, hindi siya tumutukoy sa isang bagay, burden nga eh. Like yun, no? Mahal mo ba, yung kapwa mo ba mananampalataya, mahal mo. Ayun. That's a burden. Sinasabi mo mananampalataya ka, pero hindi mo siya mahal. Oh. Hindi mo kinakausap. I love you in the Lord. Di ba? An example na nga sa atin, sinasabi mo, mahal mo ang Panginoon, pero hindi ka kumakanta, hindi ka sumasayaw. Okay. Di ba? Oh. Kaya grabe yung sabi ko, Lord, ang hirap talaga kapag talaga yung old self yung hindi mo makikita yung joyfulness na maglingkod sa Panginoon. Yep. Gusto mo talaga may kapalit. Yes. Huwag na tayo maging plastic. Minsan talaga, yan ang prayer natin. Minsan dumating sa punto na aminado ako na nagpe-pray ako na, Lord, naglingkod ako sa'yo, baka naman. Ako, prayer ko, hindi, may gagawin naman yun si Lord eh. Di ba? Oh. Yung nagiging prayer ko nun, Lord, baka naman. 5 years na, oh. Baka naman. Yung mga prayer ko nagiging ganun. And hindi ko nakita na, nung nagiging servant ako na nangihingi ng kapalit. Nagiging servant ako na kailangan yung tubo sa akin. May reward. Oo, may reward agad. Sabi ko, Lord, grabe, layo. Sabi ko, Di yun, sir. nalalayo. Kasambay. Oo, sabi ko, diba? Worker. Contract. Kaya nga, ngayon maunawaan na natin kung bakit napaka-deep ng meaning ng servant, ng word na servant. Kaya sinabi, di ba kanina, pag sinabi mong alipin ka ng Panginoon, hindi ka basta worker, hindi ka basta minister. Pag sinabi mong servant ka ng Panginoon, wala ka. Ano lang talaga. Wala talaga. Parang basa. Yeah. Kaya nga masabi natin ang worker parang patay eh. Oo. Well, dapat ang worker patay. Why? Kasi dapat si Jesus Christ ang buhay. Kasi pag buhay ka,
pag binigyan ka ng mga comments o ano, maapektuhan ka. Oo. Eh, mga patay, kaya O, sabihin di ba? Kapag patay ka, wala nang ano eh. Wala nang mararamdaman. Walang reaction, walang feelings. Kaya kakailangan mo ba ng pera? Kakailanganin mo ba ng glory? Kakailanganin mo ba ng thank you? Patay ka, wala. Ang makakinabang lang na si Jesus Christ. Kaya ano dapat revive sa atin? Awakening. Ay, ano? May dapat bang i-revive sa atin? Wala. Wala. Stay dead. Ba't may patayin eh? Di ba? Killing. Feeling. Killing night. Kaya minsan naano ko na, we need to be revived. Paano? Sino ba dapat ma-revive sa atin? Also, I think hindi ka lang ma-revive eh. wala akong mamatay. I think, Killing night. Oh. I think ang kailangan, hindi kailangan ma-revive, kailangan mabuhay. Mabuhay si Jesus sa buhay na. So, ibig sabihin si Jesus namatay. Jesus is Hindi, alive. dapat, No. hindi sabihin ko, oo nga, tama. Oh, di ba? Kasi kung buhay tayo. Yun ang magiging logic eh. Kapag lagi natin sinasabi na we need, pag lagi natin sinasabing we need a revival, sino ang dapat buhayin? Patay. Di ba? Eh, Sino ang problema. bubuhayin sa atin? Si Jesus? O, kung hindi si Jesus, sino? Ako? Mas delikado. May delikado. Ano ba? I think we need to be awakened. May part na sa odds kung patay, wag na. Kaya nga, I'm sorry, hindi dapat, feeling ko dapat nga yun eh, hindi natin ginagamit yung word na revive. Awakening night. Oh. Kasi ano eh, binuhay na tayo ng Panginoon eh. React. Once and for all. Nung nabautismuhan ka, patay ka na. Binuhay, ang buhay mo, buhay na ng Panginoon. Hindi mo nga pwedeng sabing, binuhay ka ng Panginoon eh. Ang Panginoon na ang nabubuhay sa'yo. Di ba? Yun ang nakasulat sa Galatians chapter 2 verse 20. Kaya tayo tumanggap ng bautismo. Di ba? Kaya nga, maunawaan na natin, as a servant, we are dead. And dapat si Jesus Christ ang nakikita. Kaya ngayon, grabe, sabi ko, oh Lord, kaya ka pala servant, no? Kaya ka pala dumating dito para mag-serve. Kasi sabi niya, di ba, hindi ako naparito para paglingkuran. Naparito ako para maglingkod. Ako naglilingkod lang, servant. And then, ano ang tinuro sa atin ngayon ng Panginoon? We should have the characteristics of Jesus Christ as a servant. Sipin mo yun, no? Alam, may power siya nun nung hinuli siya. Ano eh, para diba? magpadala ng angels. Kaya nga masabi natin, Gabing timpi. kaya nga masabi natin, ang unang nag-deny yourself si Jesus Christ. Eh. As in, Kasi He has the power. Flesh. it's the power talaga. Di ba? He has the power. Pero dininay niya. Oh. Let your will be done. Pero yung mo, hulihin ka. Aray ko. Oh. Ikaw pa kaya. Isipin mo kung meron kang hawak na pang lunch ng bomba, sabi hinuli ka. Di ba? kaya ang ganda nung worship service natin na sabi ko, Lord, oo nga, no? Kaya nga yung privilege na yun na sinabi niya na, lalo na sinabi mo, Brother John, di ba? Yun nga grace, ito yung grace natin. Of course, wala tayong may pagmamalaki kasi alipin tayo. Ang may pagmamalaki lang natin yung master natin. Kaya Which is pala Jesus sinabi ni Christ. Paul, no? May pagmamalaki ka. O si Jesus Christ. Kasi siya yung master mo. Kaya kung maglilingkod tayo, maging kagaya tayo nung una at saka nung pangalawa. Diba? Grabe yung faithfulness nila until the end. Sabi ko, Lord, kung iisipin natin, ilang years kaya yung lumipas ng bago sila bumalik? Pakailang ganun kaya yung servant. Kasi ang hirap Di ba nun eh. kumuha dito? Kasi tinignan ko eh, pag sinabi mo palang talent, pwede mo siyang i-compare sa silver or sa gold. Wow. At ang sabi doon, almost, pag one talent ng gold, mahigit 50 kilo. Wow. Isang talent lang yun. Tipin mo yung Oh. nasa 5 talent.
Kasi sabi dun, yung binigay sa kanila, mga valuable things eh. Oo. Valuable things. Hindi lang siya yung mga ano eh. Simple mga bagay. Diba? Kung hindi ka nakakunawa, ang isipin mo, yung binigyan ng 5 talento, na tumubo na 5, yung 5 binigay sa servant. Hindi. Lahat yun sa Panginoon. Oo. 10 na yun, wala natira sa kanya. Wala. Kaya sabi ko, Lord, oo nga, no, parang nagkaroon ng bagong perspective yung pagsiserve ko. Isipin mo yung sa isa, tinago niya lang. Parang nga sa akin, mas mahirap ata yung ginawa ng Diba? Kaya ngayon, ewan ko sa inyo magkakaroon talaga tayo ng ibang perspective paano maglingkod. Dapat kung maglilingkod tayo, ganito. Thinking like a servant na kung mag-profit man yung paglilingkod natin, ibabalik natin sa Panginoon. Diba? Mahirap. Hirap. Mahirap. Let's be honest, mahirap siya. Pero kung wala yung biyaya ng Panginoon, hindi natin kakayanin. Tama. Isipin mo, siguro kung... Kaya siguro yung ibang musicians umalis na eh. Kasi isipin mo kung... Oo nga, kung may sessions kami, isipin mo kung may bayad tayo. Siguro mahiya ako, hindi ako nagpo-practice eh. Pero ito mo, since wala naman tayo natatanggap, ganito yung ikot natin. Kasi... Kasi Wala ka na parang pinaparinig mo, parang paratingisan sa Hindi, sa wala ka akin- na tinatanggap tapos magka-practice ka pa. Hindi, kasi ganun yun, di ba? Parang, isipin mo kung practice ka sa alone time mo. Siyempre, mag-sacrifice ka ng time. Which is yung may time, sacrifice kasi, di ba? yung time sobrang halaga sa atin eh. Lalo na sa student. Kanyari, may time ka mag-aaral, nagbibigay ka pa ng time sa sarili mo, di ba? Paano pa yung pagpa-practice? Yung maglalagay ka lang siguro mga ilang minutes or minsan nga, hindi ka nga nakapag-practice na isang week eh. Ang hirap talaga. So isipin mo, sabihin mo isang Walang servant kapalit. ka. Isang servant ka, walang kapalit, di ba? Siyempre, yung old self, nag-act. Walang kapalit yun, boss. Rico! Di ba? Kaya ano talaga, doon mo makikita yung sarili mo eh, na, Lord, we need you talaga. So nawa po, nabigyan po namin kayo ng perspective sa mga naunawaan po namin sa ating worship service. Kung meron po pa po kayo na nauunawaan, i-comment down nyo lang po para po matuto rin po kami at makita rin po ng iba. So, bilang pagtatapos po, sige po, Sister Len, ikaw na rin din po mag-lead ng closing prayer natin. Tayo po yung manalangin. Ama namin sa langit, Panginoon sa lahat. Salamat, Panginoon, dahil tunay na pinaliwanag mo for God among iyong mga salita. Sa oras na ito, Lord, dinadalangin namin for God na tulungan mo ang bawat isa sa amin na limutin ang aming sarili sa araw-araw naming buhay. Saan man kami naroon or ano man naman ang aming sitwasyon. And we're praying, Lord, na patuloy mo kaming turuan na kami maging tapat at faithful na servant sa inyo. Na tunay na ikaw lamang amang siyang aming mapapurihan at dumating sa point na wala na kami ama para sa aming sarili. Na ang kinamin for God Ama ang katagumpayan ng gawain ito. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless po. Bye-bye! Oh my gosh. What an episode. God did. God did.